Dear DJ Cory, ginabastos ako sang pamilya, sang partner ko. Hello DJ Cory kag sa mga followers mo. Isa man ako sa mga libo-libo nga followers ang imong Facebook page, and here I am. Nagkagats nga mag-share sang akon nga istorya. Nagpalangga lang ako. Pero nga kinahanglan maglabot sa amo sini. Tawaga lang ako sa ngalan nga Josie. 16 years old ako sang mangin kita. Hindi ko malipatan ang adlaw nga to. Naglakat ako pakadto sa Tianggi, balaan ko nga ginasundan mo ko. Lapitay lang aton nga balay. Hi, hambal mo sakon. Hello nong. Sabat ko sa imo. Tapos ginpamangkot mo ako kung kamusta ako, kag kun batchmate kami sang utod mo. Bisan balaan ko, nga balaan mo, nga batchmates kami sang utod mo, ginsabat ta ka nga hoo. Ginpamangkot mo pa ako kung pila ang edad ko, kag ginkuha mo ang number ko, bago ako nakaabot sa balay namon. Pagkagabi, nakabaton ako sang text halin sa imo. Hi. Pagkatapos, ginhambal mo ang tanan nga gusto mo nga ihambal sa akon, like kagwapa sa imo, kanami sang lawas mo, maunod but sexy. Wala ako nag-expect nga 16 ka pa lang. Amo na ang mga gin-text mo sa akon. Syempre ginkilig ako. Kay sa tuod lang, dugay na nakaka-crush. 20 years old ka na sang amo to nga time, kag bisan talagsa lang ta nagakita ay, padayon kita nga nagatext sanay. Hasta nga nangaluyag ka sakon, ginsabata ka, palangga ta ang isa kag isa, malipayon kita. Galing gintago nato ng aton nga relasyon, kay may issue sa mga pamilya naton. Like kabit ko no ang tita ko sang papa mo, which is wala gid sang kamatuoran. Oo, kontra sang pamilya mo. Especially sang mama mo ang pamilya ko. Nagapatigid si mama mo nga kabit ang tita ko sang papa mo. Gani naghangyo ako sa akon nga, or ginhangyo ka sa akon nga kung pwede, taguon talang ang aton nga relasyon sa pamilya naton para wala sang komplikasyon. Then, first date naton, dito ko na-realize nga damo kita similarities. Like parehas kita nga joker, parehas kita nga mahilig sa seafood. Basta damo lang, nag-walking pa kita sa baybay. Kag sunset ato, sang ginhambal mo sa akon. Nga kung makaabot kita sang 3 years, i-open up mo sa pamilya mo ang about sa aton. Natapos mo ang kurso mo, natuman mo ang hando mo nga makagraduate kag makapasar sa board. Galing, wala ka makapasar sa medical. Ginupdan ta ka sa imo kadalagan kag kapaslawan sa tanan nga mga challenges mo. Then nagtrabaho ka sa isa ka agency. Na-miss kita sang sobra. Kag balaan ko man kung ano mo ako ka-miss. You know, nga halin ako sa broken family. Kag ginahanglan ko sang atensyon, oras, kag pagpalangga. Kag tungod sa kahidlaw naton sa isa kag isa, nagdesisyon kita nga mag-upod na lang. Sa sobra ko nga pagpalangga sa imo, nalipatan ko na ang kaugalingon ko, ang pamilya ko. Nag-upod kita, lapit sa agency nga ginaobrahan mo. Malipayon kita sobra. Lapit 3 years nang nagligad, kag wala man gihapon sang may nakabalo nga kita. Nagapauli ka sa inyo kung weekends para makabanding mo ang family mo, ginhatagan ka pa sa lakyan sang parents mo. Napabalo ko naman kay nanay ko ang relasyon naton, kag okay man sa iya. So abi ko okay na ang tanan. Sa 5 ka bulan nga naga-live-in kita, malipayon kag matawhay kita. Until one day, may nagapanuktok sa kwarto naton. Wala ka sadto. Amo to ang time nga aga ang schedule mo. Hindi lang basta panuktok, kundi kalabog gid ya. Kinulbaan ako pero ginpakalma ko lang ang kaugalingon ko.
Ginbuksan kong pertahan kag nakibot ako sa nakita ko. Si mama kag papa mo. Pero mas nakibot ako sa masunod nga mga hitabo. Gulpi lang ako gintampa sang mama mo. Hindi ko maisip kung kapila kay daw nagtabugin ang espiritu ko. Kag samtang ginatampa-tampa niya ko, nag-iskandalo siya. Hambal niya, wala pa ka mo makontento sa bana ko? Pati anak ko, kwartahan nyo? Labi na gid ikaw nga, Gigi ka? Biga, ka? Parehas sa gid sa tita mo, mga pok, ka mo. Tani, magkala-AIDS ka mo. Mga pok, Kag samtang ginaabuso ako sang mama mo, nagatulok lang si papa mo nga daw wala sang may nagakatabo. Nagahibi ako, nagasaramihay ang itsura ko samtang ginahambalan ko si mama mo nga. Hindi na matuod hindi na matuod tita. Palangga akong bata niyo. Pero wala makontento si mama mo. Nagsulod na sila sa kwarto, kag daw nagmanhid ang guya ko sa sige niya nga tampa kag Ramos. Nagabot ka. Ginakigan ka ni mama mo. Gahipos ka lang, pero sige gihapon ang buyayaw niya sakon. Wala ka may nahimo, pati si papa mo. Balaan ko nga under ni mama mo si papa mo eh. Dito lang ka mo naghulag sang habuyon ako tani ni mama mo sang rice cooker. Hambal sa mama mo, nga aakugid. Kagwapo sa imo, damo babae nga may gusto sa imo. Nga si Josie gid. Si Josie nga ang tita niya kapit sang papa mo nga Nga gintago mo ni Samon, nga gintunto mo kami. Wala mo man lang ginbalikid ang mga sakripisyo ko para sa imo? Pagkatapos ng tanan, among paning ibalos mo sakon, makipagrelasyon ka sa babae, nga pamilya sang kabit sang papa mo? Dugang pa nga pang-abuso sang mama mo sakon. Pagkabati ko sadto, hibi lang ko ang hibi. Asa ginhambalan ka sang mama mo nga, pahalin na di. Kaya ginhambalan niya ako, hindi ka na magpulpakita sa akon ha? Hindi ka magpulpakita sa banwata, kay ipapatay ta ka. Tapos nagsabat ka kay mama mo, sa pinakamalulu nga tingog. Ma, palangga ko siya. Ano ang malain da? Nagtugda ang papa mo. Pagwaan na siya. Ginalalayan mo ako pagwa sa kwarto. Gingaan mo pa ko sang kwarta para inugplit pakadto sa aton. Mayo lang, nakita ko ang boardmate naton nga miga ko. Nagkadto ko sa kwarto niya. Dito ko nanago. Ginpapili ka sang mama mo. Ginpili mo sila. Ginbayaan mo ko sa ere. Ano ba yan ang sad? Ginintindi ta ka, tungod palangga ta ka. Sobra. Ginhimos ninyo ang mga gamit mo. Ginkarga sa salakyan ninyo. Wala pa gid makontentong mama mo, tanan nga kababuyan ginhambal niya sa boardmates ta. Tapos sa mga bayo ko, mga underwear ko, bra ko, ginhaboy niya sa terrace. Ginbasyahan niya pa sang ihi, halin sa arinola. Dayon, nagkadto ka sa kwarto sang boardmate ta. Ginayo mo nga dalo ng ido, nga bago talang bakal. Nahulog ng buot ko sa ido ta, gani sakit para sa akon nga i-let go siya. Nagpakitluoy pa ako sa imo nga please, hindi ko pagbayai. Pero ginbuyan mo ang mga kamot ko. Ginbayaan mo ko. Nagpauli ka upo ng mga ginikanan mo. Nagtawag ako sa nanay ko. Ginsugid ko ang tanan nga kababuyan nga ginhimo sang mama mo sakon. Nagpa-blatter ako sa police station. Nagpa-medical ako upo ng boardmate ta. Nagkuha ako sang mga statements kay Manong, ang landlord ta. Nga siyang namulot sang mga brakag panty ko nga ginpanghaboy, kagin ba siyaan ihi sang mama mo. Galing. Ang tao nga nakakita sang pagtampa-tampa sang mama mo sakon, isang tatay mo lang.
Nagstay ako anay sa tita ko. Nga ginaakusahan sang mama mo nga kirida sang papa mo. Then, nakabaton ako sang sulat halin sa barangay. Sa unang pagpatawag sa aton, wala ka nagpakita. Hindi nangin okay ang tanan, kay nalipong pa ako sadto, sang stress kagalain sang buot. Ginkadlawa lang ako sang lola mo kag asawa sang tito mo, especially sang mama mo. Tungod wala ako no, sang kamatuoran ang ginapanghambal ko nga ginsakit kag ginpakahuyan niya ako. Kag nga himuon niya ko no ato kay in the first place, wala man kita relasyon. Oo, ginpagwa niya nga wala kita sang relasyon, wala sang kita. Hindi hapos sa akon ang mag-atubang sa barangay labi na gid sa ila. Dayon hambal mo pa sa akon, gusto mo mangin okay kita. Kaya hindi na magbulagay pa. Nagkadto ka mo sa mama mo sa amon nga balay para maka-istoryahanay kita? Sure ka sa mga ginpanghambal mo? Balaan ko na brainwash ka na nila. Balaan ko sa ikaduhata pa lang hearing sa barangay nga ginhack niyo ang Facebook account ko. Balaan mong password ko eh. Ginpost niyo ang pics ko nga nakatupi sa pool. Naghimo ka sang fake conversation between me kag sa tito mo. Nga naga-flirt ko sa tito mo. Nga pakawala ako ang klase sang babayi. Nga mo ko na ang klase sang babayi. Nga amo ng mga batasan niyo. Nga amo ka mo na magdaog-daog sa mga tao nga mas manubo ang estado sa inyo. Nga nahimo nyo initanan sa akon. Nagpalangga man lang ko. Gindenay mo ko nga hindi mo ako nangin girlfriend. Nga hindi nangin kita. Nga wala kita nag-live-in. Ginpakita nyo sa hearing sa barangay ang fake convo nga himo-himo nyo lang. Galing wala ka mo may ibato sa resulta sang medical ko. Pagkatapos sa to, mga 50 times ka siguro na nawag sa akon. Wala ko ginsabat. Sorry ka nga, sorry sa text. Hambal mo hindi mo hungod. Wala mo gin gusto ang mga natabo. Hambal mo pa, hindi ka maka-apply sa bago nga work na gusto mo sudlan. Ginsabat ka nga. Akig ko sa imo. Pero palangga ta ka. Palangga tagid ka. Mas nangibabaw ang pagpalangga kaysa kaakig ko sa imo. Ginpalangga ta ka, labaw sa kaugalingon ko. Tanan ginhatag ko sa imo. Nagstay ako, pero anong ginimo mo? Ang gusto sa pamilya mo ipadayon ang kaso batok sa imo, sa mama mo, sa papa mo? Or gusto sang pamilya ko nga ipadayon ang kaso batok sa imo, sa mama mo, sa papa mo, pero ginpatawad ko na kamo. Bisan hindi sincere ang pagpangayo isang pasensya sang mama mo, pero wala eh. Nangin mahuyang ako. Mas nangibabaw ang paghigugma ko sa imo. Labi na gid sang nabalaan ko nga nagabusong gali ako sa imo. Balaan man sa pamilya mo nga ni piso wala ako sang may ginapangayo sa inyo, sa imo. Bisan pang pa-check up, tanan nga gasto halin sa sweldo ko. And dari kita subong, ginatry nga ayuson ang tanan. Ang ibalik ang dati. Nagapadayon, palangga mo man ako gihapon, kag amo man ako sa imo. Abi ko, hindi na naton kaya ayuson ang tanan. Pero kaya gali. In the end, love conquers all. Love wins. Asa diri na lang ako. Love, Josie.